Sumainyo ang Panginoon, ilaw na sanlibutan, asin ng daigdig. So bahagi yun, palagi namin ginagamit pagkakataon sa bawat kitchen ay mayroon tayong mga asin. Pagkakataon na kung saan ay makita natin at maliwanag yung paanyaya sa Ebanghelyo na ito ay nagbibigay ng lasa. Kapag hindi na ito nagbibigay ng lasa, tinatapon na lamang ito at niyayapakan ng mga tao. Ilaw, yung ilaw na kung saan tayo ay electric, pwede rin ng kandila, oil, well, bahagi mo na ipinapamanin sa atin isang simbolo na nagbibigay ng liwanag. At yun ang among dalawa ay huwag natin kalimutan. Sabi ko nga, ito ay bahagi na mula ng ngayon ay piniligan at nawa patuloy na nagbibigay ng lasa at liwanag. Bahagi rin na ginagamit natin noong February 2 ay sa karangalan ng mahal na dalhin ng Candelaria ay nagbasbas ng mga kandila. Bahagi rin yung asin. Ginagamit din natin ito bilang sacramental. Bahagi ng ating panalangin. So, na pagkakataon sa February 21, tayo rin po ay magbabasbas ng mga bagay nito bilang sacramental. So, ginagamit natin ito hindi lamang sa pagkain, maging sa ating pananalangin. Pero ano nga mga pagkikita at asin ng daigdig? Well, normally, unang pumapasok sa atin yan. Katulad yung sa gamot, sa mga nagsisimba everyday. Makita ko natin, lalo-lalo ng kahapon ng aliw. Ito yung hinihingi sa gamot sa Diyos. Pagkatapos na siya magandog ng daang susunugin ang to, siya ay humingi sa Diyos ng alin, ng karunungan, ng liwanag, para alin, magabayan niya ang kanyang mga nasasakupan. No? So, bahagi yun. Pero hindi naman karunungan. Nakatulong din yun. Kung babalikan natin yung unang pagbasa, yung hamon ng unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias, marinig natin ay yung ilaw na itinayag ni Tealil, maging katulad daw tayo ng bukang liwayway. Napakalawak ng ilaw yun, bukang liwayway, na kung saan ay maging bahagi ng ating pagkilos. Kaya yun, ipinahayag ko rin yun, una, sumunod sa utos ng Diyos. Kasi nang sinabi ni Yahweh kay Propeta Isaias, sumunod kayo sa mga utos. Sabagat, sabi nga kung minsan, yung katalinuhan, hindi sapat. Yun ang mga ating mga engineer at mga congressman, mga lawyers, mga architects, yung mga nasa DPWS, o kahit yung sa mga ahensya na hanggang ngayon ay napapalo na issue ng corruption. Mga nag-aaral naman yan, mga professional yan. Sabi nga namin ay bakit substandard. Hindi sapagkat hindi sila marunong na engineer at mga architect.
alam nyo, kapag tayo ay nagkakasala, no? Nabubuo tayo. No? Alam naman kung gaano kalaki yung isang metro. No? Bakit kalahating metro lang ilalagay? Gawa ng kasalanan. No? Nagiging bobo tayo. Nagiging mangmang. Nawawala ang ating katatinuhan. Nawawala yung ating alal. Nawawala yung ating tiwala. Kaya yun yung pagayang na pinahayag ni Yahweh kay Propeta Isaiah. Sumunod kayo sa aming mga utos. Sumunod kayo sa aming mga utos. At dito, sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaiah, may ilang bahagi na binigyang pansin katulad ng halimbawa ng alin. Kung inyong napakinggan yung alin, natin maingat tayo sa pananalita. Bahagi yun, yung ating pananalita na wag nawa itong maging panunugya, hindi nawa ito bahagi ng kung saan ay mapang-api, namamaligid ng tao, ng pupuli, pagkakataon. Kaya nga kasama na rin yan yung alin, alam naman natin yung sampung pulos ng Diyos. Yung 7 capital series. Kaya bahagi yun ay makapangyarihan yung mga salita. Kaya hindi dapat tayo nagmumura. Bahagi yun na kung saan ay minamaliit natin ang ating kapwa. Ano ba yung masasabi natin na itinahari ito sa unang pagbasa? Pang-aalipin. Term na ginamit, pang-aalipin. Pero nung panahon yun ni Propeta Isaiah, kahit na panahon ni Jesus, baby na naman na nawala. Doon tinatawag ng pang-aalipin, slavery. Pero ngayon, mayroon pa rin tayo tinatawag natin na modern day slavery. Bahagi yun na kung saan ipag-ingatan natin. Baka sabi nga natin illegal detention. Mananakit sa kapwa. Parang tinutuloy natin na alipin ang ating kapwa-tao. Pero yun, bahagi pa rin yun ng alin. Nang tinatawag natin ay pinahagi natin na hindi pagsunod sa mga utos ng Diyos. Marami naman yun, marami na bahagi yun. Sabi nga natin, kaya pagsumikapan natin na makasunod tayo sa utos ng Diyos sapagkat yung mga bagay na ito ay kinakailangan natin tagunin. Kalimitan lang kasi hindi natin na mamalayan, nakatulong tayo sa doon sa ika-6 at ika-7. Pero may mga bagay na minsan hindi natin naalala natin. Nakakalimutan natin, katulad ng halimbawa ng alin. Sabi nga natin, maging bahagi ng ating pagkilos na nawa ay makatulong tayo sa panawagan ng biyaya ng pagpilitas ng Diyos. Yung pamahilig. That is the sin against the first commandment. Mas naniniwala ko rin sa pamahilig. Bahagi yun. Pagkakataon na kung saan yung pag-ingatan natin. Bagamat o ibigyan din natin ang aming pag-ingilay sa regulation natin. Kasi sabi natin, wala namang mawawala. Pero nang nawawala. Anong nawawala? Nawawala yung buong pagtitiwala natin sa Diyos. Ano ba yung sinabi ko sa unang pagbasa? Para tayo ay maging katulad ng buwang liwayway. Gagalingan natin mga sukat. Pagkakataon na kung saan pinamanig.
kawang-gawa. Kawang-gawa. Corporal works of mercy. Maliwanag yun eh. Pakainin ninyo ang mga nagugutom. Patuloyin ninyo ang walang matirahan. Bahagi yun. Maliwanag mo na ipinahayag mo nito. Ano bang pwede natin itulong sa kapwa ay gawin natin. Hindi lang sa pamamagitan ng pera. Yung pwede natin maitulong kahit na paano na maging bahagi ng pagtugon na nawa mo ay higit natin makita sa biyaya ng pagliligtas ng Diyos. Hindi lang naman tayo. Yung mga biyaya na tinanggap ninyo, hindi lang para sa inyo yan. Yan din po'y bahagi yun na ipamahagi natin sa iba. Bakit natin gagawin yun? Yung ikalawang pagbasa. Yung ipinahayag ko na salita na ipinahagi ko sa Pablo sa mga taga-Korinto, lihim na panukala ng Diyos. Lihim na panukala ng Diyos. Hindi ho para, sabi nga ho rin sa ipangero namin ngayon dito, dapat ninyong paniwanagin ang inyong mga ilaw. Huwag kayong mahiya sa mga kalanda ginawa ninyo. Pero hindi para sa pangalan ninyo, no? Hindi para iboto kayo, no? Hindi para palakpakan kayo, hindi para ipagmalaki ninyo ang inyong sarili, no? Bahagi yun, no? Pagkakataon. Kasi makita ko natin yung bahagi ng pagkikilay nung tinatanong mo minsan itong mga involved sa corruption. Pinamimigay ko rin naman sa mga may hirap. Hindi mo pinamimigay yun. Nakakawin, no? Hindi iyo yun eh. No? Kapag ipinamigay mo hindi iyo, hindi mo may tuturing na pamimigay yun. Pag nanakaw yung no? Kasi hindi iyo eh. At yung ipinamigay mo, hindi mo karapatan na ipamigay. Bakit? You do not have the right. Wala kang karapatan ipamigay yun. Simply because hindi iyo yun. So anong ginawa mo? Ninakaw. Ay pinamigay mo na. Robin Hood ang style. No? Mali pa rin yun. Dapat pa rin sa utos ng Diyos yun. No? Naalin, huwag kang magnanakaw. Ay pinamigay ko naman ng Adam. Kaya, equal lang. Ay, hindi. No? On the first place, hindi mo karapatan na ipamigay yun. No? Wala kang karapatan na ipamigay yun. Bakit? Hindi iyo yun eh. No? Hayaan mo kung saan talaga dapat na ipamahagi yun. Pagkakataon, ay di pag-unin yung manas. Saan yung ilagay yung dapat ng pera ng bayan? Ilagay nyo sa kawang-gawa, hindi sa flood control project. As in yung may kapangyarihan yan, hindi mga kongresista rin. No? So bahagi yun, dapat ilalagay natin. Kaya maganda yung term na ginamit ng isang Pablo. Lihim na panukala ng Diyos. Ano yung lihim na panukala ng Diyos? Hindi yung para sa atin, kaya natin gagawin yun. Para sa inyo, na makita natin yung mali, na tayo ay sumasalamin sa liwanag ng ating Diyos. Tayo ay nagiging kabahagi ng alin ng kanyang awa at biyaya. Nagmumula yun sa dakilang awa ng Diyos. Na makita sa atin yung alin, ang pagkilos ng Diyos. No? Hindi tayo yung makita. Ano yung makita? Ang karangalan ng Diyos. Makita yung alin, yung pagiging kawangis ng Diyos.
Kaya mahal niya, hindi naman ang tumutulong ay kawangis ng Diyos. Yung tunay na pagtulong ay dapat ay umaabot sa pagkakawangis niya. So dahil yung kawangis ng Diyos, nagmumula sa kanyang dakilang awa at pagkakatawa. At yun ang nilukan niya sa ng publika. At maliwanag ko, sabi nga ako, tayo ay naging ilaw at asin ng isang ilaw. Nagiging mukhang liwayway